ikaw ay nakahawak sa 9 and 3, yan yung basic. Kapag matagal ka na nagmamaneho, mapapansin mo na lang yan, nandito ka na sa 10 and 2 eh. Kapag matagal na, pero sa basic muna tayo magsisimula. So kapag may iniiwasan ka sa right side, halimbawa meron ka iniiwasan doon sa right side, dali mo yung manibela mo sa konting kaliwa. So tilting yan, ang tawag ko, kabig kaliwa. Tapos babalik po sa straight. Pag may iniiwasan ka ditong baka sa left side, o tilt ka ng right, kabig kanan, tapos balik po rin sa straight. So ganyan lang, kabig-kabig lang. Para i-balance natin sa sakay natin sa kalsadang ginagamit natin. Pero pag turning left and right na, halimbawa kakaliwa ka talaga o kakanan na, iikuti mo yung manibela. Sige nga, i-demo mo nga sa akin kung tama yung nakita mo sa akin kanina na hand over hand. Papunta tayo ng left, kaliwa. Sige, hanggang mag-lock. Tapos balik mo sa straight. Okay, try mo naman sa right. Tapos balik mo sa straight ulit. Mas okay sa akin yung right mo kaysa dun sa left. O sumobra, dalawa lang yan. O hawak ulit, 9 o'clock and 3 o'clock position. So 9 o'clock and 3 o'clock, nakahawak ka na sa 9 alas 3. Huwag mong bibitawan yung dalawang kamay sara. Huwag mong bibitawan. Iikutin ko siya. So ganyan naging itsura mo pag nag-turn ka. Etong kamay mo sa kaliwa, ipapatong mo lang dito sa ibabaw nito na hindi masyadong malayo. So ipatong mo nga. O saka mo ikutin pababa. Itong kaliwa mo ulit, ipatong mo na naman. So sa ibabaw lang hugot hanggang mag-lock. So ganun lang gagawin mo. Balik mo naman sa straight. Same lang din kahit baliktad ng ikot. Yun. Isa and dalawa. Subukan mo sa right. Hand over hand. Isa, dalawa hanggang mag-lock. Ibalik mo sa straight. Isa hanggang mag-straight naman. So ganyan tayo. Yun ang hand over hand mo na. Yung kaninang attempt mo nakita ko kanina. Sa ilalim ka humuhugot para may pinanghuhugutan nga eh. Hindi na uso yung hugot sa ilalim. Unless gagamit ka ng sasakyan na matigas sa manibela, baka abutin mo pa yon. Yung sa trabaho mo, baka magkaroon ka ng chance na gamitin matigas sa manibela. Ngayon kasi, electronic power steering or power steering na lahat, malambot na lang ikutin manibela. So isa pa nga, to the left, ikot manibela, hand over hand, hanggang mag-lock. Okay, balik sa straight. Oh, umiilalim ulit yung isa. Sige lang, tuloy mo lang, okay lang. Hanggang mag-lock ha. Then, balik mo sa straight. Okay. Turn mo ulit sa left. So, dry steering muna tayo ha. Practice lang kasi. Balik sa straight. So, dalawa ulit ha. Good. Isa pang right. And then, balik sa straight. So, dalawa lang. Tandaan, yung malaking butas na yan sa gitna, nakakatulong sa ating mga new driver na kapag ito nasa taas na, nasa harap ng dashboard instrument, dalawang relo, naka-straight na yung manibela. Okay? So madali naman po naiintindihan ni Sir Patrick yung aking steering. Okay, dito naman tayo sa gas pedal. Tapakan mo nga yung gas pedal. Tinapakan talaga eh. Dalhin mo lang sa pagitan ng 2 sa 1 gamit yung gas pedal. Steady mo na mga 5 seconds. Huwag mong pitikin. Gamayin mo. Parang pigain mo na pa konti-konti. Steady mo mga 5 seconds. Tumataas. Sa pagitan lang muna ng 2 at 1. Pagitan ng 2 sa 1. Gusto ko steady mo. Alright. So very light lang ha sa gas pedal. Hindi naman natin yun in-overrev ha. Bago dumating na number 2 or sakto number 2, saka tayo magdagdag ng cambio. Okay? O kunyari naman mag-brake ka, tapakan mo nga yung brake pedal. Very light lang din. Tapat yung brake pedal, hihiga lang kay gas pedal ha. Try mo nga maglumipat kay gas pedal ulit. So tatagilid lang. Tapos balik mo kay brake pedal, very light lang. Pag mo bibiglayin, hindi pwedeng pitik, hindi pinipitik yan. Dahan-dahang piga lang. So halimbawa hinto ka, brake pedal ulit. Halimbawa magagas ka, right naman. Pero very light lang, pang-push lang. Good. Okay, pagdating naman sa clutch natin, clutch down sagad. Hindi pwedeng bitin kasi baka hindi pumasok yung gear selector mo. Maaari pumasok pero mabigat yan. Bawat cambio, dagdag man o bawas, basta may gagalawin ka sa cambio mo, kailangan niya ng clutch. Si clutch ang may pinaka medyo malaking role pagdating sa manual transmission. Kasi kapag inangat mo naman siya ng dahan-dahan, saka naman siya tatakbo. I-clutch down mo nga. Tapos kunyari naka first gear ka, iangat mo nga dahan-dahan. Yan, sa part na yan, ganyan lang. Huwag mong bibiglain. Maaari mong bitawan ng medyo may kabilisan kapag nasa second gear na, third, fourth,
fifth. Pero pagdating sa first gear, alagaan natin sa first gear. Kasi ang gusto ni first gear, dahang-dahang angat. Pag niangat mo na may clutch bite na, saka naman tayo mag-a-apply ng gas pedal. Okay? So ganyan lang tayo sa ating mga pedal. Pag mag-brake, ibabalik lang sir. Opo, lalo na kung mababagal. Halimbawa, ikaw may planong huminto at mabagal na naman takbo, mga 20 below, clutch na muna, sagad, saka ka mag-a-apply ng brake. Pero pag galing na sa speed, magbabago yon. Brake muna. Sir, pag nag-brake ka, Opo. sagad lang siya talaga. Pag mabagal ang galaw. Pero kung galing tayo sa bilis, tumatakbo ka ng nasa 40, tapos bigla kang gusto bumagal, a-apply ka ng brake, brake na muna to slow down. Tapos sobrang bagal na, saka ka mag-clutch down. So magkaiba yung galing sa bilis, saka yung galing sa mabagal. Okay? Pakisuot na po yung seatbelt. Iyon. Ayusin natin yung seatbelt. Balansehin natin. Yan. Paano nga natin malalaman yung seatbelt gumagana na maayos? Pag binigla siya sir, malak. Yan. Pag binigla mong hila, naglalak siya. So kung sakaling merong hindi inaasahang pangyayari, naglalak yung seatbelt. So ganyan po tayo mag-check ng seatbelt. Hilahin yung bigla, yung nasa my shoulder, naglalak. Pero kapag hindi na naglock yan, wala na pong silbi yung ating heat seatbelt. Alright, so naka-seatbelt na si sir. So may plano na kami magpatakbo ng forward and reverse sa aming driving lesson number 1. Good luck sa amin. Driving keep safe always and mabuhay po sa inyong lahat, lalo na sa bakang to na yung tali nasa gitna.